to start, what comes into your mind pag sinasabi or pinag-uusapan ang word or concept na marketing? Ayan. Siguro marami po sa inyo 'pag sinasabing marketing, tulad nga nung post ko, magaling ako mag-market ng products, magaling akong mag-promote, ayan. Ano po ba ang marketing? Ayan, madalas ang sinasabi nila 'pag sinasabing marketing is actually sales. Ayan, but marketing is way, way, way more than that, ayan. In fact, ang marketing po, ang isang aspeto niya lang ay ang sales, 'no. Actually, sales is one ng marketing, under the marketing, 'no. Pero ano nga ba talaga ang marketing? So dito po sa ano natin, sulat natin, 'no, marketing is ayan, sabi ng iba is the process, ayan, on how you mark your thing to your market. Ayan. Ang iba, yan ang sinasabi nila. Actually, I want to attribute this to my friend, no? Recorded kasi to. Baka marinig niya ako, sinabi niya, kinuha mo sa akin. Ang marketing po, sabi nung kaibigan ko yun, nung tinanong, nasa college kami, yan ang sagot niya, sabi niya, marketing, kaya tumatak po sa akin, no? Marketing is the process on how you mark your thing to your market. It's basically how you create a perception in the mind of the customer. However, as I, progress aking career, habang tumatanda po ako, alam niyo po, maraming ibang definition na lumilitaw, no? Si kay Philip Kotler, mga ibang negosyante. Pero what I like the most, ang pinaka-practical na nakita ko pong definition, ayan, kay Josiah Go. Ang sabi niya, marketing, ayan, ano ba ang marketing ayon kay Josiah Go? Ang sabi niya dito is the process of creating sustainable, creating solution for your market, sandali is the process of creating solution for your market profitably and sustainably. Ayan. Ano ko lang, chinek ko baka mali. Ayan. The process of creating solution for your market profitably and sustainably. Anong ibig sabihin po nun? Alam po ninyo, marami kasing mga nagnenegosyo, ang problema po nila, dalawang bagay. Kaya po nilang makabenta, pero hindi kumikita. Ibig sabihin, buy one, take one, unli-unli, piso sale. Ang iba naman, yes, kayang kumita, pero hindi pang matagalan. So ngayon po, ang focus ng discussion po natin ngayon is mag-zoom in tayo. Ayan nga, sa Zoom kasi tayo, no? Mag-zoom tayo dito sa dinidiscuss ko po na definition na ito, no? The process of creating solution for your market profitably and sustainably. So let's look at the key words dito po sa ating definition. Ayan. Ano po yung mga keywords na makikita natin dito? Number 1, ano yan? Is the solution. Number 2, market. Profitably. Sustainably. Ayan. Ito po ang mga keywords. Yung process, syempre, alam nyo na po yan. No? Hindi ko na i-define yung process. No? Pero let's focus on these 4 major things that I want you to understand as a businessman or as an entrepreneur for you to be able to win in terms of marketing, no? Or as a business. Now, when you say solution, ang negosyo mo ba ay nagbibigay ng solusyon sa customer? Paano kaya malalaman kung ang negosyo ko ay nagbibigay ng solusyon? Very simple. Kailangan clearly defined or alam mo ano ang problem. Siyempre po, kung ang produkto mo, hindi mo alam ano yung problemang sinosolve niya, kahit anong gawin mo, tama, anong gawin mo, mali. Kasi walang makakapagsabi sa'yo. So, very important as a businessman, you need to understand what problem are you trying to solve. Ngayon po, I want to use this example kasi syempre ito yung negosyo namin. No? Ang negosyo po namin ay ready to heat. Ayan, ulam, no? Ang brand po namin ay Nanang's. Ngayon, ang produkto po namin, if we are solving the problem ng gutom lang, gutom. Pag sinabi kong, yung produkto ko ang sinosolve ng problema, yung gutom. Marami akong kalaban pag gutom ang tinatry kong isolve. Anong mga bagay na
nakakapagpabusog. Pwede pong kanin, puwedeng pansit canton, puwedeng sabaw, puwedeng biscuit. So, ang dami kong kalaban. So, if I'm trying to solve the problem ng gutom, napakadami po niyan. Now, in order to make it clearer and to make it easier for you as a business, ayan, you need to make your problem clearly defined. Ayan. So, kailangan from problem, magiging clearly defined problem. Anong ibig sabihin po ng clearly defined problem? Kailangan, ayan, may pumapasok, ayan. Clearly defined ang problem mo, hindi lang siya basta-basta mabusog. Ngayon po, let's look at Nanangs as an example. Sabi ko kanina, ang Nanangs ay ready to heat convenience na ay ready to heat ulam, no? So, ang problema po na ina-address namin is ang mga taong gutom ng gusto ng masarap na ulam that they can order online na maaring i-deliver sa bahay nila. Ulitin ko po ang problema ko pong ina-address ay ang gutom ng mga tao ng gusto ng mabilis at madaling i-prepare na ulam, ayan, na maaari nilang orderin online na pwedeng i-deliver sa bahay po nila. Sobrang specific niya na pagdating sa aspeto na yan, panipis ng panipis yung arena, pakonti ng pakonti, yung mga tao na pwedeng or mga options ng customers na yon. Kasi if I will be able to identify what problem I am trying to solve, pag naranasan nila yung problema na yon, ako ang magiging top of mind solution ng mga tao na yon. Kaya ng tanong, sino ba yung mga tao na yon? Yung mga tao na yon, meron bang single ba yan? Di pamilya, nagtatrabaho, may asawa, lalaki, babae, matanda, bata. At doon pumapasok ang market. Ayan. Ang market, ayan, it all starts, kasi sabi, ito yung pangalawang aspeto or pangalawang key, ayan, keyword ng definition na natin ng marketing is the market, no? Ang problema, a lot of businesses, they are trying to sell to everyone. Anong ibig sabihin po niyan? Benta-benta ako, kung sino na lang, benta-benta ako. Ang ending po, kayo ay mafu-frustrate kasi ba't hindi ako sinusuportahan ng pamilya namin, ng mga kaibigan ko, hindi ako sinusuportahan ng mga kakilala ko. Bakit? Kasi hindi sila ang iyong target market. At some factors na pwedeng mag-add kasi tinitignan muna nila yan kasi kakilala ka nila, baka hindi niya naman na okay yan, no? Etc. So, may factor na ganun, no? Pero, the reason why people, especially mga kakilala mo, hindi ka agad sinusuportahan, it's because baka hindi sila ang market mo. Alam po ninyo, when we launch our product, ang ready-to-heat ulam, we have clearly defined our target market. Ayan. So, let's put it here. Ang next is, sa market, you need to identify your target market. Ayan. Ngayon, meron pong tinatawag na primary and secondary target market. No? Pero hindi ko na po papahirapan, primary target market na lang. Ang primary target market natin, ng Nanangs, ng negosyo po na, ay ang mga nanay po na merong anak, na busy sa trabaho, at gustong bumili po ng ulam na masarap, na madaling i-prepare, na hindi po nakaka-guilty. Ang nanay po na ito ay meron po siyang budget na pambili na kumikita po siya na nagre-range ng 30,000 to 50,000 a month. Ayan. At nakatira po sila sa mga key cities. Ayan, in the Philippines. Ganun po ka-detalyado. Ayan. So ngayon, paano ko gagawin yon? Ang primary target market po kasi, para magawa nyo siya, kailangan nyo po ng dalawang anggulo na pwede mong tignan ang customer mo or possible customers. Ang tinatawag na demographics and psychographics. Marami po kayong pwedeng i-Google or i-YouTube about demographics. Hindi na po ako masyadong mag-focus dyan, no? But I will focus more mamaya sa psychographics. But demographics is basically the age, location,
gender ng customer mo. Ibig sabihin po niyan, kung kayo po ay nag-a-ads, yan yung tinatawag na demographics. Age, location, gender, at saka po, yan, yung mga basic na obvious, no, na demography ng target market. Marital status, ayan, kasama din po. Now, ang psychographics, ito naman po is yung tinatawag na yung pag-iisip or character or behavior ng target market mo. For example, ang target market ko ay ang mga convenience seeker na parents. Yan ang psychographics ng binebentahan po namin. Gusto nila yung madali lang. Kasi gusto nila madaling umorder, madaling lutuin, tapos maarte sa pagkain, gusto masarap. Kasi meron namang mura eh. No? So, yung naghanap, masarap. Ang another psychographics, ang mga OC na tao. So, ano yung mga OC na tao? Dapat binebentahan yan. Planner, alcohol, mask, di ba? O yung iba naman po, mga adventurous, mga mountain, anong tawag dito? Mountain climber. Anong binebenta sa kanila? Camping gear, footwear, mga power, anong tawag dito? Power station, etc. So you need to identify ano po ang demographics and psychographics ng customer. Hindi ako masyadong mag-focus kasi this warrants a different topic, but it's very important na kailangan kung alam mo ang solusyon mo, para kanino yung solusyon mo. Ayan. Kasi kailangan tahi po yan. Kasi pag hindi, pinipilit mo ang isang solusyon sa maling tao, ay hindi po yan bibilhin. So for example, I'm trying to sell convenience sa isang tao na nanay, no? Nanang, pinipilit ko isang nana, ibig sabihin, hindi ikaw ang tama kong customer. Kasi po, ang hinahanap kong customer, yung walang oras, gusto masarap, at saka may pambili. Ayan. So, kailangan tahi po ang solusyon doon sa market. At pangatlong keyword natin is profitably. Ayan. Ito pong nakakatawa. Marami kasing mga Pilipino, ang style nating mga Pilipino, ang negosyo po natin, kita now, bahala na later. Ayan. Pero, ang gusto ko pong i-ano sa inyo, i-highlight ang kwento para mas maintindihan natin. Ang konsepto ng pagnenegosyo ng mga Filipino versus sa mga Philchay or mga Chinese. No? Bakit? One of the things that I admire about Chinese people, no? Willing po sila ng manipis sa simula, pero tuloy-tuloy negosyo. Kaya nga, bakit? Kasi maliit po yung mata nila, no? Maliit ang kita. Kung asawa ko, medyo chinita po kaya siguro maliit ang kita namin, maliit yung mata, no? Ayan. Pero, pag maliit ang kita, mas mabilis pong umuulit yung customer. Kasi nga, uy, syempre mura lang to, dito na lang ako. Kaya nga sa Divisoria ang labanan, wholesale or mabilisan. Ang mga Filipino naman, ang gusto po nila, malaki ang tubo. Ayan. Ito ang problema. Paano ba ang tamang atake? Hindi ko naman sinasabing ang mga Filipino hindi marunong magnegosyo. Ang mga Chinese sila lahat magagaling magnegosyo. Hindi po. Ang sinasabi ko lang ay ang mindset. Meron po kasing iba't ibang aspeto yan. Let me explain. Number one, meron pong mga negosyo na sa simula, maliit ang kita, tapos babawi na lang yan in the long run. Ito po yung ginagawa ko palagi. Bakit? Kasi naniniwala ako na pag maliit ang kita ko na, bibilhin ako ng customer. Tapos pag malakas na ako, hindi naman ako kailangan magtaas ng presyo. Pero by the mere fact na nagkakaroon ako ng economies of scale, darami na yung bibili sa akin, makakatawad na ako sa customer ko. Bababa na yung labor cost ko, bababa na yung variable cost ko, bababa na yung fixed cost ko. Dahil bumaba lahat ng mga yan, kahit same price lang, lalaki ang tubo ko in the future. And so yun yung principle, no? Maliit ang kita now, bawi ako in the future. Meron namang ibang negosyo, ganito. Walang kita now, bawi ako in the future pag nasolo ko na yung market. Ayan. Case in point, Grab at saka yung Foodpanda. Ayan. Alam nyo ba ang Foodpanda at Grab, hanggang ngayon walang kita. Bakit? Kasi ang labanan sa kanila, patayan muna tayo. Pero pag na-corner ko na yung market, akin na yan. Kahit anong i-charge ko dyan, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Tingnan niyo po, ang Disney, alam niyo po ba ang Disney ngayon? Ang chismis sa akin ng Disney, magdodoble na yung presyo ng Disney subscription, Disney Channel. Wala kang magagawa. Bakit? Kasi nakatuhog
yung mga bata naka-fix na yung eyes nila na, "Hindi, Disney manonood ng mga ano nila, Mickey Mouse Fun House." Wala kang laban 'no, kasi yung mga bata. So, kahit mag-increase yan, ang demand is inelastic, ibig sabihin hindi yan basta-basta lilipat. And that's the strategy. Walang kita or maliit ang kita or virtually wala, bawi later. Meron naman po iba, malaki ang kita now, bahala na later. So ito naman po ang ginagawa nila, "Ay hindi, ito yung presyo ko diyan. Hindi ko pinagmamalaki yung produkto ko, maganda, walang tawad, walang ganyan." Wala, yun lang talaga. Ang ending, may prinsipyo pero walang benta. Kasi bakit? Ayaw ibaba yung presyo, gusto niya lang, yun lang talaga. O yung tendency ng mga tao, lilipat sa ibang tindahan, ibang negosyo. Kasi wala eh, yun talaga eh. No? So that's the problem. So profitability is dependent on your strategy, on your pricing strategy. Ayan. So ang keyword po dito is pricing strategy. Ayan. Tawagin natin siyang pricing strategy. So kung ang pricing strategy mo, okay sa yung manipis now or tama lang yung presyo, bawi ako in the future, okay yan. Kung gusto mo ng negative now, tulad ng mga startup na negosyo, no? Negative now, bawi ako in the future, okay lang din yan. Meron ding mga negosyo na gusto ko yung sakto lang na meron, pang sustainable lang ako. Tapos in the future, pantay-pantay lang din, okay lang din yan. Okay, tulad po ng mga apartment, mga rentals, hindi naman po yan mataas, hindi yan mababa, ano lang yan, tama lang yan. Kasi yung competition nila, hindi naman kamukha ng consumer goods. No? Pero yung iba talaga, wala, ayaw magbaba ng presyo. Ayun, kasi nga po, wala kang ibang choice or wala, ganun lang talaga yung gusto nila. So ito po yung ayaw nilang magbago ng presyo. Basta ito yung presyo ko, bahala ka. Ayan, yun po yung mga negosyo na hindi masyadong nagtatagal. Or kung may bumibili sa kanila kasi wala na lang ibang choice, no? Ayan. And lastly, ayan, doon sa keyword po natin, sa definition natin, the process of creating solution for your market profitably and sustainably. Keyword is sustainability. Sustainably. Alam po ninyo, isa sa mga tinuturo sa startup world is the ability of your business to scale. So I'll give an example. Kung kayo po ay isang mekaniko, ayan, minikaniko ni Monico, ayan, ang makina ng minika ni Monica. Kung kayo po ay isang mekaniko, sa isang araw, ilang pong sasakyan kaya ang pwede nyong gawin or i-repair? Siguro, maximum yan, what? 3, 4, 5? Galing mo na kung 5, no? So ngayon, dahil ang galing mo sa marketing, wow, ang dami, no? Tama yung product, place, price, promotion, ang galing. Yung problema, nung dumagsa sila, hindi mo na lahat ma-serve. Nakapila 100, ikaw, ang kaya mo lang 3 to 5. Ibig sabihin, dalawang mangyayari dyan, either maghihintay sila at maiinis sa'yo, or aalis sila, lilipat sa iba. Sayang naman yung effort mo. So ngayon, para maging sustainable ang negosyo, ito usually ang ginagawa. Either dalawa. Number 1, you delegate. Ibig sabihin, kung ako mekaniko, ang gagawin ko po, kukuha ko ng mga boys ko. Boys, turuan ko kayo, apprentice. Para yung mga maliliit na bagay, kayo na lang yung gagawa. Kung palit lang yan ng gulong or change oil lang yan, kayo bahala dyan. Pero yung mga key roles or key function, ako gagawa dyan. Pero pwede mong i-delegate. Number 2, pwede naman na automate. Ayan. Alam po ninyo, isa mga strategy is to automate. Lalo po ngayon, meron ng tinatawag na mga chatbot. Ay, ino-automate nila, no? Kasi pag hindi na masagot yung inquiries, pwedeng i-chatbot, no? Pwede naman na i-automate dahil merong mga proseso na automation na. Tulad po sa ice candy namin na negosyo, no? Ang pagsisil, kung araw-araw po kami magtatali ng ice candy, abutin po kami ng years bago matapos. But because there's a machine, we were able to automate the process. Mapabilis po namin. Pangatlo naman, ano pa? Appreciate. Ayan. Ang ibig sabihin po ng appreciate, ang dami, hindi ko kaya lahat. Magpa-price increase na lang ako. Ito po ang usually ginagawa kung ang yung work or yung binebenta mo ay sobrang sought after. For example, painting. For example, sought after ang skill mo, gown. Ayan. So, you increase your price para nag-a-appreciate siya. Ayan. So, in that way, kahit konti ang matapos ko, kumikita ako,
Pero yung pupunta lang sa akin yung kaya kong i-serve. Okay, nakapila 100, eh, yung sa 100 na yon, yung 50 bargain hunter, yung 30 nagmamadali, yung 20 willing magbayad at willing maghintay kahit ilang araw. Focus ako on the 20. And lastly is outsourcing. Kung hindi mo kaya lahat, ipagawa mo sa iba para ma-serve mo yung market. And this is what CDO, Frabel, Jollibee is doing. Ina-outsource po nila tulad ng paggawa ng hotdog, pag-janitorial services, ayan. Yung mga hindi key roles or kayang i-outsource na processes, pinapagawa sa labas. Ayan. So now, ito pong tinuro ko po sa inyo na to, itong apat na key function or sorry, key, ayan, words ng definition natin ng marketing. Lahat po yan, kino-cover niya ang buong aspeto ng marketing in terms of product, place, price, and promotion.